Magandang umaga po sa inyong lahat, Sister Del, at sa iyong pamilya, at sa lahat ng Saint Peterian, pumalakpak na may kasamang sigaw. Unless you are born again. Alam nyo, kaya nagsiputan sa ating mundo yung mga tinatawag na Pentecostal, it is because of this simple statement of Jesus that actually is simply the beginning of His teaching about being born of water and the Spirit. Being born from above. Kaya nga, di ba, noong mga 1980s, 90s, lumabas na yung mga kataga, oh, ako'y born again. No? For them, it is simply accepting Jesus as your Lord and Savior. But for us, it is living the faith. Kasi sabi ni St. James, faith without action is dead. Siyempre, umanap tayo ng mga patunay. Kayo, pag nagmahal kayo, kontento na ba kayo sa mga salitang, mahal kita? No? Araw-araw, kapag natutulog ka, sinusupot ng plastic yung ulo mo. Pag hindi ka na makahinga, tatanggalin niya na, tapos sasabihin niya, I love you. Ganon. Natutuwa ka nun, tapos pag nagbubukas ka ng refrigerator, bigla niya sinasara para maipit yung ulo mo. Tapos tatanggalin niya, sabi niya, I love you. Ano naman klaseng pagmamahal yun? Love needs assurance. Di ba? Umahanap din kayo ng paniniguro. Kaya nga kahapon, Divine Mercy Sunday, sabi natin, oh, si Doubting Thomas, I don't think it is doubt. I think it is love trying to happen. Kasi mahal niya si Jesus eh. Kasi siya lang yung naghahanap ng ebidensya. Yung ibang mga alagad ba, hindi naghahanap? Sa palagay ninyo, wala silang doubt na nabuhay talaga si Jesus kahit nakapagpakita na, nakapagpakita na sa iba eh. Kay Tomas lang absent kasi. No? But I think all of them have doubts. Bakit, Father? Nakasara pa din yung pinto eh. Nung pangalawang pagdating ni Jesus, nagtatago pa din sila. All of them have doubts. But only Thomas have the courage to express what he feels. Hanggat hindi ko nalalagay ang aking kamay sa sugat, ang aking daliri sa sugat sa kamay, at naipasok ang aking kamay sa kanyang tagiliran, hindi ako maniniwala. Alam naman natin, para sa ating mga Kristiyano, hindi pwede yung prinsipyong yun. To see is to believe. Pakiulit nyo ngayon. Mas malakas. To see is to believe. Yan ang sabi nilang kay Tomas, pero sa atin, to believe is to see. No? Kapag ikay nanampalataya, ikaw ay makakakita. Kaya nga, Divine Mercy showed us that God's love for us is everlasting. Walang katapusan. Kaya tandaan ninyo lagi, no? Kahit ano pa ang nagawa natin sa ating buhay, hindi natin kayang talunin, alisin ang likas na kabutihan na nakatanim sa ating pagkatao. Yang katabi nyo, kahit mukhang hindi magpapahuli ng buhay, mabait yan. Sabihin nyo sa katabi nyo, alam ko mabait ka. 1, 2, 3. Lahat kayo yung dito maarte, hindi naman kayo kagandahan. Sige na, alam ko mabait ka. 1, 2, 3. O, ano sabi? Weh! Kahit siya, di siya makapaniwala. That is why the teaching of Jesus evolves. For us, it is not simply being born again, but being born from above. Yan ang talagang verses na sinabi. I tell you, no one can see the kingdom of God unless they are born again. How can someone can be born again? Nicodemus asked. Surely, they cannot enter a second time in their mother's womb. Para hindi naintindihan ni Nicodemus. So Jesus made this explicit explanation. Jesus answered, I tell you, no one can enter the kingdom of God unless they are born of water and the Spirit. Alam niyo itong aral na to tungkol sa sakramento ng binyag, hindi masyadong tinatalakay. Pero lahat tayo naka-experience na maging ninong sa binyag, na maging ninang sa binyag. Pero hindi natatalakay ano ba talaga ang kahalagahan ng binyag. Because baptism is the start of our journey of faith. Dito tayo inumpisahan na hubugin sa pananampalataya. Nung tayo ay bininyagan, either nung bata pa tayo o kaya malaki na tayo, pinahayag natin ang ating pananampalataya at pag-iwas sa masama.
Ano yung itong aral na ito? Parang yung turo ni Jesus about the Eucharist. Hindi sinabi agad ni Jesus na, unless you eat my flesh and drink my blood, you will not have life in you. Hindi kagad yun. Maraming episode. Una muna, di ba, nag-multiplication ng bread. Pagkatapos, bago yun, naglakad siya sa tubig. Pagkatapos nun, sinabi ng tao, bigyan mo kami ng tinapay na yan na bumaba mula sa langit. Sinabi ni Jesus, ako ang tinapay na bumaba sa langit. Pagkatapos sabi ni Jesus, at ang tinapay na ibibigay ko sa ikabubuhay ng mundo ay ang aking laman. Nagkagulo na yung mga Hudyo. Tapos dinagdagan pa ni Jesus ng turo. Ang tunay na inumin ay ang aking dugo. Anong naging epekto nun? Nag-uwian yung mga Hudyo. Ang hirap naman paniwalaan. At sinabi ni Jesus sa mga apostol, kayo, hindi ba kayo uuwi? Sabi ni Pedro, di ba? Lord, to whom shall we go? You have the words of everlasting life. Mabutit hindi sila umalis dahil noong huling hapunan, Holy Thursday, nagliwanag sa kanila kung papaanong kakainin ng laman at iinumin ng dugo. When Jesus took the bread and said, take this and eat. This is my body. Nagliwanag sa kakainin pala ang laman sa anyo ng tinapay. That is why in the Eucharist, totoong laman ni Jesus ang ating kinakain. At yung dugo na alak, take this and drink. This is my blood. Bakit, Father, sa misa, kayo lang ang umiinom ng dugo? Kayo din. Kasi yung dugo, nandoon na sa katawan. Pag sinabi ng pare, katawan ni Kristo, understood na yun. Kayo ba nasa ng dugo nyo? O di ba nasa katawan nyo? Kaya pag sinabi ng, kasi masyado nakakapagod yung sasabihin ng pare, katawan ni Kristo nasa loob dugo. Katawan ni Kristo nasa loob dugo. Pareho, understood na yon. Nga si Kristong tinatanggap natin ay buhay. Kaya ang laman, nandoon ang dugo. So nag-evolve. Even in this doctrine about baptism of water in the Spirit, hindi binigla ni Jesus. Ang sinabi niya muna kay Nicodemus, unless you are born from above, born of water in the Spirit, that is being born again from above, you will not have life in you. That is why this is expressing the necessity of being baptized. Pag hindi kayo binyagan, you cannot enter the kingdom of God. Anong sabi? Through the waters of baptism, we are all born again of water and the Spirit, and we become a temple of the Holy Spirit. Sabi diyan, ito sinabi ni Jesus in Matthew 28:19. This expresses the necessity of baptism. Pakibasa nga, sabay-sabay. Therefore, go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. This is the baptismal formula, no? Na sinasabi ng mga pare. May mga iba kasing mga sekta, parang sa Aglipay, may ganun eh. I baptize you in the name of the Father. Tapos na. But this is the command, to baptize in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Whoever believes and is baptized will be saved. Sabi ni Jesus. Oh, you must believe and be baptized. That is accepting the call of God. Kaya nga 'di ba, Easter Sunday, we were made to once again every year we express our belief. We profess our baptismal promises. Naalala niyo ba yung mga pangako sa binyag? Sagot kayo ha. Ang unang tanong ng pare, do you renounce Satan, the spirit of evil, and all his works, and all his empty promises? Ang sagot, di ba? Yan ang sagot. Ito hindi niyo alam mo. O bibigyan ko kayo ng pangalawang pagkakataon. Do you renounce Satan and all his works and all his empty promises? Yun ang sagot. Tapos papahayagan pananampalataya. Do you believe in God, the Father Almighty, Creator of heaven and earth? Ang sagot, do you believe in Jesus Christ, His only Son, our Lord? God? Do you believe in the Holy Spirit, the Holy Catholic Church,
the communion of saints, the forgiveness of sins, the resurrection of the body, and life everlasting? Yan ang sagot, pinaalala sa atin. And that is the start of the journey. Nung tayo bininyagan, Father, hindi ko maaalala yung baby pa ako. Kaya nga may ninong at ninong kay. Sila ang tumatayo para hubugin ang pananampalataya. Kaya pag nag-aanak kayo sa binyag, you have an obligation sa bata na sa kanyang paglaki, maituro ninyo ang inyong sariling pananampalataya. So, in baptism, it is necessary for salvation. The Lord commands His followers to spread the gospel and to baptize. At ang higit sa lahat, baptism is the only way the church knows to gain salvation. Kapag hindi po kayo binyagan, pero napagpahayagan kayo ng mabuting balita, hindi po kayo maliligtas. Yung hindi mga napagpahayagan, Father, katulad ng mga Buddhist, lumaki sila at namatay na Buddhist, hindi sila napagpahayagan. I think God has His way to save those who have not been baptized because the gospel was not proclaimed to them. No? Kaya yung mga tao na sinauna bago dumating si Jesus, paano yun? Diba? Kaya nga tayo naniniwala, God has a way to save people. But for us, when Jesus came and ordered to spread the good news and baptize, there is the necessity of baptism. The fruits of baptism, kapag tayo binibinyagan, ano po ang nangyayari? Pakibasa, forgiveness of original sin. Yan yung minana natin kay Eva at Adan sabi, di ba? Kaya may mga kanta yung mga, alam mo na, mahal mo na, wala ka nang magagawa dahil mahal mo na, Eva at Adan. Eva at Adan. Adik eh. Pati yung ginawang kanta, ang dami naman kasing mamanahin, ba't kasalanan pa naman natin? Sabi mo sa katabi mo, huwag ka magpamana ng kasalanan. 1, 2, 3. Nalinis na eh. Nilinis na ng binyag eh. Tapos na yung kasalanan natin. Yung ating minanang kasalanan, natanggal na ng ganap at lubos. No, kaya nga, tandaan ninyo, we were cleansed from original sin and we are reconciled with God. Lubos-lubos na pakikipag-ugnay sa Diyos. Ano pang nagagawa ng binyag? Adoption as children of God. Nagiging anak tayo ng Diyos. Kaya nga, we are bold enough to say, Our Father. Kaya siguro tinuro ni Jesus yung dasal na yun, no? Bakit Our Father? Ba't hindi niya sinabing, Almighty and most powerful God, Creator of the universe, give us today our daily bread. Ba't di ganun? Masyadong personal ang dating ng dasal. Our Father, who art in heaven. No? Kaya nga, because we are really considered as children of God. At anong hamon sa atin bilang anak ng Diyos? Tayo po ay tumulad sa Diyos. Anong sabi in Matthew? Be perfect as your Father is perfect. Father, paano kami magiging perfect? Dami naming kasalanan. I believe faith is not about perfection. No? It is about constancy. Constancy in asking for forgiveness when you have committed a mistake. Kung ang taong tapat sa Diyos kasi, yung mga hindi nagkakasala, wala na hong tapat. Dahil lahat naman ho tayo nagkakasala. Yang katabi ninyo, kahit mukhang mabait nga yan, may tinatago ding sikreto yan. Sabihin nyo sa katabi nyo, alam ko may sikreto ka. 1, 2, 3. Anong sabi? Lalo ka na. Pati kayo, Father, lalo kami. Sabi ko nga sa inyo, baka pagpunta nyo sa impyerno, una nyo pa akong makita doon, ha? Huwag kayong magugulat. Uy, si Father Bong pala nasa impyerno din. Huwag kayong maingay. Nagpapahinga si Bishop. Sino maingay? Mga Saint Peterian Bishop, maingay. Sabi mo, huwag maingay. Natutulog pa si Cardinal. Malay nyo, di naman kami ililigtas sa mga pinagsasasabi namin sa harapan nyo. Di naman kami ililigtas ng mga pinagsusuot namin sa misa. Salvation is not about what I think, what I say, or even how I feel. It is only about what I do. Sa gawa lang naman talaga tayo huhusgahan.
Kapag nagsasabi ka, mahal mo ganito. Sa pamilya, may mga ganyan eh. Napansin ng misis, nung babae, may kausap sa cellphone yung asawa niya. Galit na galit. Sabi ng lalaki, nakinig ang asawa. Sinabi ko na sa'yo, tigilan mo na kami. Maayos na buhay namin eh. May pamilya na kami, maayos na. Kaya hindi makapagpigil yung misis, inagaw yung telepono. Narinig mo yon? Huwag ka nang tatawag dito, tahimik na buhay namin. Pinatay yung cellphone. Sabi ng misis, sino yon? Ex mo ba yon? Hindi, nanay mo. Tawagan mo uli. Sa pamilya, nangyayari yan eh. Nagkakaroon kayo ng sigalot. But perfection, remember, perfection is about constancy in getting up every time you fall. That is perfect. Diba? Even saints are sinners. Sabi nila yan eh. Even saints are sinners who never gave up. We are challenged to be perfect as the Father is perfect. But for us, weak people, our perfection is simply to be constant in getting up every time we fall. To always find healing when you are wounded. To always find your way back to Him when you got lost. And to ask for forgiveness when we have committed a mistake. Kahapon, Divine Mercy, ang walang hanggang awa ng Diyos ay ibinuhos ng lahat sa atin. Huwag na kayong mangangamba dahil yung awang yan ay panghabang panahon. Hindi mabubura ng ating mga gawa ang pag-ibig ng Diyos. God cannot just simply turn His back on Himself. He will always forgive. Bakit? Because love forgives. And God is love. Ang pag-ibig ng Diyos, lagi lang niya magpapatawad. If we just go to Him with a sincere heart of repentance, God will respond. He will forgive. He will always show mercy and compassion. Kaya nga sabi sa Divine Mercy, trust in God. Magtiwala lang kayo. Matanong ko nga kayo uli, may tiwala ba kayo sa Diyos? Parang wala yung nasa likod, no? May tiwala ba kayo sa Diyos? O, ba't kayo lagi nag-aalala pag may mga problema kayo? Di ba kayo naniniwala na hindi kayo pababayaan ng Diyos? Kayo mga magulang, pababayaan nyo ba anak nyo kapag dumaraan sa mabibigat na pagsubok? Hindi nga, lagi kayo nandiyan dyan eh. Minsan, assignment lang, kayo pa gumagawa. Hindi mo alam, nak, ako nagagawa para mabilis. Magluluto pa kasi ako eh. Imbis na turuan mo, o ganito 1 plus 1, o bilangin mo, 1, tsaka 1. Ang tagal pa nun eh. Ako na nga, 2. O ano ba? Hindi natin pinababayaan ng anak. Gaano pa kaya ang Ama sa langit? Hindi yan magpapabaya. You just have to trust. Kaya nga sinabi ko eh, ang mga taong may tiwala, kahit ano mangyari sa inyo, hindi man ninyo gusto, hindi man kalugod-lugod, kung talagang may tiwala kayo, ang bukang bibig ninyo dapat, okay lang yun. Kasi alam nyo, hindi kayo pababayaan ng Diyos. Di ba? Okay lang yun. Pakiulit. Mas malakas. Okay lang yun. Pagbaba nyo, nalaglag kayo sa hagdanan. Anong sasabihin ng may tiwala? Okay lang yun. May nakakita sa'yo, pinagtawanan ka pa. Anong sasabihin ng may tiwala? Okay lang yun. Hindi, sabihin nyo, kaya nyo yun? Iniwanan kayo ng boyfriend nyo. Iniwanan kayo ng asawa nyo. Ito, puro okay, oh. Nagkasakit kayo ng malubha. Ito, wala nang tiwala. Pinagpapahinga lang kayo ng Diyos para paglakas nyo, yung iba namang may sakit, alam na ninyo ang damdamin ng may karamdaman. Kaya magmamalasakit na kayo ngayon sa mga may sakit sa inyong pamilya kasi dinanas mo na ang pagsubok na ito. Diba? Ulit. Nagkasakit kayo na malubha. Namatay ang katabi nyo. Huwag naman, Father, huwag naman. Nasa St. Peter tayo, natatakot kayo, napapalibutan kayo ng death expert. Kaya nga, di ba? So we are heirs to the kingdom of heaven. That is what Jesus is trying to tell Nicodemus. Unless you are born from above, you will not
enter the kingdom of God. No, kaya sa binyag, yan po ang binubunga. Another, reception of the Holy Spirit. Kapag natanggap na natin ang Espiritu Santo, pwede na rin po kayo na tumanggap ng ibang sakramento. Kaya kayo pag nagpabinyag ng bata, the sacrament of initiation, the journey begins. And then, after that, ang sakramento ng Eucharistia. And then, the sacrament of confirmation. At iba pang mga sakramento, pwede nang tanggapin ng bata pag na binyagan. Baptism, Eucharist, and confirmation are the sacraments of initiation in the church. Incorporation into the body of Christ, we become members of the Catholic Church. No? As members, you must be a participating member. Hindi yung kahit sa misa lang, sa misa man lang, yung kakanta ka, yung iba hindi makakanta. Mahirap kasi yung mga kanta ng simbahan, Father eh. Mahirap ba? Yung mga bayan, umawit ng papuri, sapagkat ngayon, kayo pinili. Hirap, Father, di ba? Pero yung mga kanta ng adik, kayang-kaya niyo yung mga kanta ng adik. Yung, saan ka punta? To the moon. Road trip. Broom, broom. Skr, skr. Zoom, zoom. Mga mata namumula. Walang adik kayo talaga eh. Pag yan, kayang-kaya niyong kantahin. Yung bayan, mahirap. Anong mahirap doon? If you sing, you pray twice. Makinig kayo sa mga pagbasa. Paano kayo matututo kung di kayo makikinig? When we listen, we learn, and we have something to live for. Doon lang naman yun eh. Paano kayo? Pag nagsiseminar kayo dito, ino-orient ka kung anong trabaho mo. Nakikinig ka para may matutunan ka, pero para alam mo kung anong gagawin mo dito. Hindi lang kayo aatin ng prayer meeting. Magtatrabaho din kayo mamaya. And from that listening and learning, we have something to do. We know, we have knowledge of the work that must be done. Eh, yung iba kasi pag nagsisimba, pag sinabi ng tagabasa, unang pagbasa kayo, unang pagtulog. Kalawang pagbasa, ikalawang pagtulog. Ebanghelyo, tulog na tulog. Sermon, uwian na. Ano yun? Paano kayo matututo? No, kaya nga tayong lahat, we are members of the church. Go and celebrate every Sunday the day of the Lord. Because every Sunday, we commemorate the resurrection of Jesus. Anong sabi dun sa kanta? This is the day that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in Him. That is the responsorial psalm, no? This is the day that the Lord has made. That the Lord has made. Let us rejoice and be glad in Him every Sunday. Make it your date with God and celebrate with joy and rejoicing the resurrection of the Lord. So, in initiation to the church, we are members of the Catholic Church, so practice Catholicism. There are two types of baptism accepted by the church. One is immersion, from the word, yan, the Greek word baptizo, which means to immerse. No, yung mga ibang mga protestante, gusto laging ganyan. Eh, Father, bakit nga hindi? Kasi di ba ganyan kay Jesus? Hindi naman lagi. Because there are instances na may mga sitwasyon na wala ka namang makikitang ilog. No? Paano kung sa Africa, paano ka magbibinyag dun? Alangan tubig eh. Kaya nga, so the church practice the baptism by pouring. No. This is by immersion. In Romans, ito yung karaniwang ginagawa. Don't you know that all of us who are baptized into Christ were baptized into His death? Because it reminds us, and we join Jesus, His death, His burial, and resurrection. Parang sumasama tayo kay Jesus doon sa yugto ng buhay niya. Kung siya'y namatay, inilibing, pag nilublob sa tubig, symbolic of the burial, and then pag-ahon, symbolic of the resurrection. Mas maganda yung symbolism. Kung marami kayong tubig, no? Kung mahal na tubig, wag na. Then there is the pouring. Ito yung ginagawa natin karaniwan. And this is also written, no, method as historical precedent in early Christian art and writings. Isa sa mga halimbawa ng pagbibinyag sa pagbubuhos, ito katulad nito, Acts 16:33. Yung jailer, no, nagdasal sila si
Paul and Silas, nakakulong, nanalangin, umawit ng mga papuri, lumindol, nabuksan ang lahat ng kulungan. Nung napansin ng gwardya, bukas lahat ng kulungan, nakatakas ng mga bilanggo, magpapakamatay sana. Sumigaw si St. Paul, huwag ka magpakamatay, nandito pa kami. Sabi nung, anong nangyari? Sabi niya, ito po ay ang nangyari at pinaliwanag ni St. Paul ang tungkol kay Jesus. And from that time, yun mismo sa sandaling iyon, sabi nung jailer, took them and washed their wounds, then immediately, he and his household were baptized. Sa household yata kasama mga bata, no? Kaya naniniwala din tayo, dapat binyagan ng bata. Yung iba kasi kailangan malaki ka na sa sarili mo, magpahayag ka ng pananalig kay Kristo. Sa atin hindi. Yung pananalig ng magulang at ng ninong at ninang, pwede na yan sandalan para ang bata ay binyagan. Because children are fragile. Unless you are born again of water in the Spirit, you will not enter the kingdom of God. It is necessary to be baptized. Kaya huwag niyong ipagpaliban yan. Kasi busy pa si Mayor Hindi ko siya maimbita, kailangan si Mayor ang ninong. Ano yun? Pag nadisgrasya yung anak mo, malaki pananagutan mo sa Diyos. No? Kaya nga, so bininyagan ang jailer at ang kanyang buong pamilya dahil sa himalang iyon. Sa kulungan, marami bang tubig doon? That is why we believe in the baptismal pouring as acceptable to the church. Ito pa isa, yung eunuch, no? Yung eunuch, Ethiopian eunuch, si Philip naman, nilipad siya ng espiritu kung saan daraan yung karwahe ng eunuch na nagbabasa ng Biblia. Sino kaya ang pinatutungkulan nito? At nagsalita si Felipe at sinabi niya at pinahayag ang aral tungkol kay Jesus. At sinabi ng eunuch, here is water. See? Sakyan, they came to some water. Some water, di konti lang yun, some lang Diba? Dapat many water kung ilog. Some water. Kaya nabinyagan. Kita nyo, nakatungtong, paano mo ilulublob dyan yung tao? E di, sinalok lang malamang yan at binuhusan yung ulo ng eunuch. These are all portraits of the early church. So para sa atin, no, the eunuch was baptized, probably, most probably, by pouring. Okay? Kaya nga sa atin, let us always remember that we belong to one faith, that we belong to one baptism, that we belong to the Catholic Church. At dito nag-uumpisa yung ating paglalakbay upang maging mabulaklak at mabunga pa ang ating pananampalataya. Hallelujah! Maraming salamat po sa pakikisa sa pagpapalaganap ng salita ng Diyos. Like to follow the St. Peter Community Facebook page and subscribe to the St. Peter Community YouTube channel. Don't forget to hit the bell to be notified. Thank you and God bless.